pasilog pasilog-tanon. Wala siya nag-atras, wala siya half right, half wrong. Naghimo siya kung unsa ang gisugo sa iyang amahan. Na kung atong sabton maigsoon nga napulong sa Ginoo, hingani siya diri sa kalibutan, for daw sama daw ta sa mga karnero nga nay salaag, ino sa verse 25. For ye were as sheep going astray, no? But are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. So kung atong sabton maigsoon sa dahil na sila ta diri kalibutan, nakit-an ta sa Dios. Akong balikon ang term, dili kitay nangita sa Dios. Kung ang Dios nakakaplak kanato. Bulahan na kita kayo, no? Nandun ay Dios nga nangita sa mga makasasala. Ug salamat kayo nga usah ni anang mga makasasala. Ako na ug ikaw na. No? Salamat jud na ko ana o ikaw magmahay nga naluwas ko. Kaya nga naman, ang akong kinabuhi karon may kasiguruhan nga matug og langit tungod kay naa siya gitawag nato nga Monday nga ginasubay siya. Mo gibasihan sa atong pagsunod tungod kay dili din siya mamakak. Na kung atong sabton maigsoon kung tinuod ta nakabatuntang kaluwasan sa atong kalag, tungod na sa grasya sa Dios. Wala tay angan ipangnambok kay nganuman walay taong tarong ni kalimutan. Salamat kay ng Roma 3:10, walay matarong wala bisan usa, pero tungod sa gihimo ni Kristo, gipaka matarong ta. Di man kaala sa dihang dawat kay Kristo yung person manluwas in Hebrews 10:17, pasayloon ta o kalimtan ng mga salaa. Di mo kag atong taknaa sa dihang dawat kay Kristo yung person mas gipakawan-an kag sala. Murang minsunod ang pulong nga justified. Kanang pulong sa atong Bisaya nga gipaka matarong. Walay matarong wala bisan usa tungod sa tao, pero pinagi kang Kristo pagkamatarong ka. Salamat sa Dios kay aduna kay justification sa diyang giluwas ta, gibutan ta sa Ginoo sa buluhaton. Mura na gitawag water baptism, kaya water baptism is our connection sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw kan Jesus Christ. Ug sa dihang na baptize ka, hinghawas ka sa tubig, so daw sama daw sa pagbakod ni Jesus Christ. Ingon ni ana daw sa pagkinabuhi sa bagong kinabuhi. That is the newness of life. Na kung atong sabton maigsoon, nagsulti sa Romans chapter 6 verse 4, nagsulti siya nga milakaw ta no, sa bagong kinabuhi. Ang bagong kinabuhi maigsoon, adunay butanganan, gibutang ta sa Ginoo sa church. Kung yung sa Acts chapter 2 verse 47, added at the church, no? Ang katong na-baptize, madugang siya sa iglesia, sa church, o magsunod siya sa steps na gihimo ni Jesus Christ. Siya ang sumbanan, no? Gitawag na itong example na gihatag niya diri sa tuwa. Ingon nga church. Na ingon ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga niata sa kalibutan, ingon ang pulong sa Ginoo. Gibutangan taon katiguman. Kung baga gitawag headquarter. Parang mga sundalo ba? Asa mga na bilong nga infantry. Parang itawag siya IB. No, ang meaning ng IB is Infantry Battalion. Ang meaning ng IB. Na 45th IB. Ano kibali? So, ika-45 ka nga Infantry Battalion sa Armed Forces of the Philippines. Wala yung pasabot anak niya. So, ang Ginoo nagputaw siya local church na diin gipundar niya ang lugar aron ang tanan nga nangaluwas ibutang niya diha aron na suguon niya sa pagpadayon sa pagmantala sa may balita sa tibuok kalibutan. Na kung atong sabton maigsoon, dili ta makapadayon ani trabaho ang maigsoon kung dili ta maghiusa. Diba? Dili ta. Naginahanglan ta harmony sa trabaho. Dili pwede nga pasadan ang pastor man ang trabaho. Dili ay. Kaya kung anak ka sa Dios, butas mo trabaho ni sa atong amahan. Gibutangan ng tagiya, gibutang tag leader. Ang sa amo gitawag sa Peter ng under shepherd. Kaya natay good shepherd. Ang good shepherd mo ang Diyos. O ang pastor nga ibutang niya ang church is under shepherd. O ang pastor, hinahang magtarong din siya na sa pagtulong sa mga tao. Tungkol kay muabot ang adlaw, manubag siya sa Ginoo ng mga taong gipiyol sa iya. Kaya naman, dito siya under shepherd. Watubang siya unya sa good shepherd. No? Mamaw si Jesus Christ. Yun sa na ko ni pagtudlo ni mga tao. Yun sa na ko pagatiman ni mga tao. Kaya nga naman, aron nga mag-alagad sila sa Dios sa tinud anay. Kung lison ka na magwali ka mag-ison, dili ka magkinabuhi sa imong diwali, dili ka tuhan.
ang mga itong target, tibuok kalimutan. Dili sa yun. Pero samtang nag-focus na ang padulong sa pagpadayon sa unahan, nagtanaw po kasi mong Jerusalem kung saan pagbalangkong po niya. Kaya naman, kinahanglan na may tigumanan, kinahanglan ay, ano ba? Pag nakadiha sa atong Jerusalem natin, mga ministeryo po na ginahimo. Aron nga mo pukuyanap sa buhay balita sa tibuok kalimutan. At church, dili na kong, sige, magsimpa lang ta. Dili, natin mo responsibilidad kahapon. Kaya nag-ihimo na itong renovation karon be. Asa man na itawag pagwarta, asa man nagwartaan ay paling materialis. Di ba? Ya asa man na siya mamaray ang pastor anak. Siyempre dito sa Ginoo. Kinsa may tudluan niya anak ng mga palayon to sa pagbuhatan ay ang mga anak sa Dios. Di ba? Ya sa mga anak sa Dios, tudluan sila sa mga butang nga angay himuon nila aron kaluy-an ta sa Dios. Aron dili ang Dios magpaguli sa paghatag sa mga gikinahanglan nato. Suplayan, kita kinakalipay mo ta. Practically speaking, para sa balay, kung ang atong ginikanan makalipay ta sa itong ginikanan, bisag di ka mangayo, pagtanaw sa imong name, suplayan na kadaan. Kaya mga ginikanan, kauna-una na sila, para sa kaiwan silang anak. Wala na kami, sa ako nga principal ba, sa akong pagkaamahan, magtigong ko kwarta, no? Usahay magtipid-tipid ko say ganahan ta ko mukhaon na pero kay nakakaon naman ko dinala ko palit kinga naman aron makasit ko juta kay na ako nag-eskwela college na ako mag-eskwela high school o na pa pagsuportahan nga nag-eskwela college ano ba so kinahanglan ako i-manage ng mga utanga kaya naman kung abot ang panahon basi ma-share ko wag kay kahatag sa estudyante daghan kayo ang trabaho sa pastor. Kaya kung atong sabton maigsuon, dapat atong masabtan nga magbuo ta og harmonious nga simbahan. Nakatag harmonious nga church. Medyo harmonious ka na ibot pasabot, nagkayusa mo, wala na kasinumpakay, no? Hayay ang paminaw, kaya nga naman maayo ang pagtagad sa usap-usap, na harmonious mo. Ang harmonya. Pero kung dili ka na harmonious, sabog mo. Kaya, sila, bahala na sila na. Kurang nakahinom-tum ko itong muna nga, awat na diyan, tanaw itong padayon ba na sila. Kung sabton, maigsoon sa kalibutan, wala, binulok yun na sa kalibutan. Kung ito sa foolishness, yun sa Bible, aga ng kaalam sa kalibutan. Pero kung naata sa Ginoo, maigsoon, ang kaalam na ma-apply, langit nun. No? Langit nun. That is not only for a lifetime, but that is for eternity. So kung atong sabton, maigsoon, yun ang pulong sa Ginoo. Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Na kung atong sabton maigsoon sa kinabuhi, mga kinaluyan ra kita. Kunya, gawas na kita mga anak na sa Dios, gawas na nagkaangkon tas kaluwasan sa tukalat. Dili ginato balikayan mo simpyan kita. Diba? Pero para sa kaitang, grabe paningkamot ako madali akong trabaho ta. Sa akong amping-amping, kabalog yung kung saan paggamit itong tools, kay kabalog ko mo, ito namalit ko ang mga tools, kay kabalog ko kung saan paggamit. Tanan yung portion na nakabalog kung saan paggamit. Ang problema, isipyat yun. Isipyat. May pagkalista sa ito, pagbuhan na, okay kayo, pagbira-bira, pagpanik, pagbira, nabalibit itong hook, ibig kaya itong hook nito, pagbira, yung ana man, pag-ana, himpas. Sama na ito karoon, huwag kong human, pamuli. Ingo pa itong nurse nga, sa ako sir, ingo pa itong ginali-dali sir, ato pa nang, pwede mo na dili, kaya mo sir, niya dili na magnunga. Ato lang i-butterfly term nila. Ang klipan naman ang klipan. Siyempre, pag ma-germinate, ato pa mo nagtibali, pag matikot na po siya, kung nga, yan na ba? Pagkawan, dressing na ikan. Siya sir, dili na gina siya pabalik sa normal, anak, kaya mag-ngising naman na. Yan na nato mabalik sir. Kabalo man ko nga sa first aid, kung gusto nimo nga mabalik niya, dili na kay dako ang imong kuan kining tawag anak kining kuat samaro nagputro, sakit anak. Samaro nagputro niya. Mano to? Tahiyo na dayon, no? Alam na siya papaagi, aron mabalik siya nga mapikot gid ba siya. Ko ay dalang na ma'am, isang din na lang kay pag muuwat na siya, siyempre muna ko man ang kuwat. Ako na lang hinumduman ma'am. Pahinumduman ko niya, kibali nga, nasayop ko atong panahon na. Ang dumana naman eh. Karon, kini
kini mga uwat nga nasa ako dire, kini nga mga kini kamutan bitagan mga uwat ani dire. Pagkahinumdum ako kung kano sa nakita mo. Hinumdum, kini namang nangian mo ni. Kini itong namanit miyo ka ng palkata, ano? Palkata. So, kini katong nag-street ko buhay. At ang prepare kay bumalita. Di ko kalimutan na, no? At least na aking handumanan na nasayop yun ko. Nasayop yun ko. Sa akong punto niya maikson, bisan pag maangkol kang naluwas ka, wala isulti sa Bible rin na di na yun ko masayop. Ang toyo sa Ginoo nga nung i-justify ta, ipagkamatarong ta, unta mag-maintain tas pagkamatarong kay di unta ta magpakasala. Lahi katong nakasala sa nagpakasala. Okay? Balik ko na po ha. Ang pulong nakasala, diferensya sa pulong nagpakasala. Ang pulong nakasala, pwede siya na natuyo niya or wala. Ano no? It might be it is intentional or unintentional. Kanang nakasala. Pero kung nagpakasala, gani ka, isa rin yung nga word na yung maka-define na tinuyuan yun mo na. Kaya nakasala, nagpakasala, gani ko sa kung kakabalo kang sayo na, pero imong gihimo. Mo na yung nagpakasala. Ano? So gusto sa Ginoo, sa pagka-justified niya sa tuwa, magpabiling unta tanga, magtarong. Kaya nasayod man ang Ginoo, mamasayod yun ta sa unahan, bisang pag nakaangkong nagkaluwasan na itong kalag, kaya nga naman naapa man ta sa lawas. Ang atong 5 senses, normally mo function yun gihapon. Wala man ta ginawa sa Ginoo, nagikuhaan ta sa Ginoo panimuot. Wala, nagyapon ang free will. Nagyapon ang free will. Walang, ang 5 senses na to, eyes for seeing, our nose for smelling, tongue for tasting, we have ears for hearing, and hands or skin for touching. Nagpabilin gihapon ng active, human ka naluwas. And those senses, mahimo siyang link na pwede masayop ka. Kung di mo mabantayan. But ang pala once you are justified, gusto sa Ginoo magpabiling tanga, tarong. Walang tudluan tas pag kinabuhing tarong. Kuna sometimes ang wali, pahinumdom, usahay ang wali, pagbadlong, usahay ang wali, pagdasig, ang wali, usahay pag-amuma nga, ipadayo na kay tarong, insakto ng Ginoo mo. Iyon na sometimes ang wali ipadala sa Ginoo sa tuwa. Kaya nga naman, nasahid ang Ginoo sa matag, usa na to, bisan ang pastor wala kabaluan na. So ang trabaho sa pastor, i-deliver ang ipadala ng mensahe. No? Kaya nga naman, para na sa tanan. Para na sa tanan. Karong buntaga maigsoon atong hinumduman, kaya naa naman na example na to. Christ also suffered for us, living as an example. Ang example nga, gihimo diri maigsoon, dili basta-basta. Unya ang naghimo, Dios yun nga nagpakatao. Perfect ni ugmaon. Kay Dios ko na siya nga nagpakatao. So dili ko ang pastor, dili ang Dios yun mismo ang naghimo og example nga gibilin sa atoa aron daw nga sundon nato ang iyang mga lakad. Now, to build kanang gitawag daw harmonious church, to be harmonized, no? Mahimo tang nabakang tawag church nga harmonized or kanang harmonious church. Ay upat ka butang atang hinumduman nato. Una, kini sa verse 21 kanang pulong sa Ginoo. For even hereunto were ye called. Diin daw kita gipanagtawag, no? Iyan po so because Christ tungod kay si Kristo daw nag-antos na para nato o nagbilin siya parang ingnan that ye should follow his steps. Kung atong sabton maigsoon sa kinabuhi, no? Kung gusto nimo nga ma-appeal ka sa harmonious na church or makabuot ang harmonious na church, dapat ang word na atong hinumduman karon gitawag og concern na kay pagpakabana. Kung may pagpakabana maigsoon, kinahanglan ta ning concerned with good intention and purposes. Dapat kung naa kay kahanga, naa kay pagpakabana, siguruhan nga na kay good intention. Dili kung naka personal intention. No, kung good intention and purpose. Ang tuyo nimo nganong na kay pagpakabana aron nga makatabang ka mulikon ang iglesia. Aron makatabang ka sa paglikon sa pagpadayon sa iglesia. Dili ba kung kanang gitawag nga para sa imong kaugalingon, kundi para sa kadaghanan. No? Para sa kadaghanan.
Kung atong sabton maigsoon, bisan kani ang governance nato karon sa Pilipinas, kung imong sabot sa Senado, imong sabton sa Senado, kung imong ako nakakita ko sa maka-justify ang kuha sa CCTV, no? So, ang CCTV di mo ino makakay kung say naka-focus niya mo, record niya, ano? So, diya makita nimo ko ang akong konklusyon, maigsoon samot kasamo hasta ang Senado sa atong Pilipinas. Ano to sa Diyos, pwede ta maka-expect kung kalinaw kung ikaw mismo na ipagpakabana. Ang problema kung ipagpakabana, dili gid mahimong harmonyo sa church. Ha? Kung na kayo mga personal interest, magpakita kibalik ang interest, pero magkita kag pagpakabana, pero peke na. Dili na maka-cause of harmony. No? Pero kung nakaka concerned with good intention and purpose, yes, that maka-create na siya of gitawag ng harmonious na church. Ang concern nga dili lang kung na good intention and purpose, but having a concern with right motive and mind. Dapat na kay maayo motibo. Eksakto ba ang motibo ba? Naghimo ka nga makapalipay po sa Dios. Dili kung mohimo ka, aron igno na lang. Dili. Dapat na kay motibo kung imong ginahuna na siya lang kini para sa ikaayo, para sa kadaghanan, dili kung ikaayo sa imo lang. Amen? Kasi panahon mo kung maigsoon, kung natay motibo nga para kaayuhan lang nato, kumautulog, ang kahit na maigsoon is personal lang na yung una. No? Mahimo ra kibali nga di na ka magtagal sa katibukan, kundi maghuna ka para sa imong kaayuhan. Ang concern nagikinahanglan, concern with patience and fear of God. Na kung atong sabton maigsoon kana ang concern holy, no? Huwag pasabot ka ng divine, dili kong kalibutanon. Dapat natin pagpakabana, no? Nga mapailawon o may kahadlok sa Dios. Muhimo kaning mga butanga para may kalipay ang Dios. Kung sa panahon nga buhaton nimo na siya, ikaw mismo mag-enjoy diha sa Ginoo. May mga tao, di na sila gusto nga i-mention pa ilang ngalan. Kasi pastor, ikuha niya siya doon kayo ng pastor, maningo na. Secretly nagmuon. Kaya gano'n man, nasayod sila nga ang Diyos ang tanaw magyabunan. Hindi man kanina yung pastor na. Kung atong sabton na igsoon, ang gitawag nato nga kining hulit, dili man po ng pastor may mabukti sa tuwa, ang Diyos man mismo. Pero kung atong sabton na igsoon, to build a harmonious church within concern. Kada usa nato, kabalota mo mahimo mo katon og pagpakabana, no? Pagpakabana ta nga ay maayong intention o katuyuan. Kinahanglan natay pagpakabana nga naay insaktong motibo o paghuna-huna. Dili ba kung kanang gitaw ng personal interest. Ana natay gitaw para sa katuyuan paglambo sa bulaton. Massive, no? Para sa pangkatibukan, dili kong pang-personal. Kunya, siyempre, sa atong pagpamuhat, sa atong pagpakabana, na ay mga atubangono na ito, mga kalisdanan, mga problema sa kinabuhi, pero dapat na ang concern with patience and fear of God. Gihimo nimo siya kinasing-kasing. Gihimo nimo siya nga mahadlokon diya sa Ginoo. Maigsoon, maka-expect kita reward ni anak, maka-expect kita og kalipay sa Dios o blessing sa kinabuhi nato kung mo ni siya nga klase concern ang imong gihimo para sa church. Amen? So that's the number one. The first thing that we need to build a harmonious church is the concern. No? Number two, kinigitawag na to compassion. Kahangawa. No? Nakay mo kung una-una nga tama ko no kung panalita pasagdan nato ng tao sila may tabo. Kada istorya ko sa mga panday. So, kabantay mo tumiagi, nahulog na ang atong ceiling fan. Wata kabalo na gumadag kong baksis sa ibabaw anak. Wata kabalo bang mahukmag ko niya na. Bisa na lang mahitawag na ito, no? Buwat yung imong anak kung matamaan ba? Ya ito ba, kuha ng kabukaton. Di ka ka malain, di ka ka, saman. Sa bitaw ng pasok ito, kabuk lang gini siya, siya akong buhaton. So, sa akong pagpadayag sa ila sa mga bulaton, himpati silang kahangawa. Tuno, basit mo lang. Basit mo niya ba? So, ato na dali yun. So, wala maglanay. Kaya naman, na may kahangawa.
sigapon sila, maka-snack sila, makapadluto sila. Na maguro na ko, gamay na lang ang allowances ani nila, kinagtrabaho ra ba rin, araw pamilya rin. Ani sa kong pressure. Pero nga no, bugaan-gaan kaya yung mga tao nga compassionate po. Amen? Na ang mga tao ba, nga nagunaw na po, kaya nangangawa sab sila. Oh. So, dili, pwede nga akong ilom-lom, ako yung i-share sa Tibok Church. Kaya nga naman, wag ko kabalong, magkaroon ng link po niya, dapat kahangawa po niya ay. Ano ba? Magkano sila, ay, padala ko, pastor, katabang ito sa pan. Dili po na ko na itlong. Kaya nga naman, ako yung kinahanglan na. Nawag yung kinahanglan nito, ako na, nahulog lang kong terminal. Pasag yun na dito. Kaya nga naman, araw mo padayon ng trabaho, sa paglamo, sa bulhatan. Kaya kung akong i-withhold na siya, dili na good intention, personal na. No? So kung atong sabton mention, makita na to sa kinabuhi, nga to build a harmonious church, not only concerned, but we need also compassion. Kahangawa, no? Sa atong Bisaya, it is a deep awareness and sympathy for others. Ganito, deep awareness of and sympathy for others' suffering. The humane quality of understanding the suffering of others and wanting to do something about it. Muna ang kahangawa. Dili lang kung tanaw lang ka, dili ka mo lang mag-istorya lang ka, dili lang kung magplano-plano, pero nakay mo yun. Muna siya, compassion. No, muna kita ng compassion. Kaya nga naman, tungkol kayo, mutabang ka. So, diri sa kinabuhi, may son, to build a harmonious church, the compassion that we need, the compassion to the ministry. Nakay kahangawa, no? Kaya kita ito, kahangawa nga ito sa buluhaton. Dili mo ni ako ni buluhaton. Salamat na nata, kaya ito mo tatas nag-improve na sa manay. Sa bagay, atong kumuna siya, kaya atong mapong i-improve. Diba? I-improve mo rin problema nga, baka nindot kaya to improve man. To improve, di ba kung gupo na to, kaya mga hawa na ta. Gupo na to, kaya mawala na ni mula to na dili. Nag-improve ka, atong di-usap, kaya atong i-improve. Kaya the more ka protected ka, the more na mag-enjoy ka. Ano? Nakaro mo man ka, waka na, hamugawin na, ikaw. Karo mo naging magpalit sa, likod na kayo pasap, dili na magpalit. So, ikaw nga nasa sulod, kampante ka, kaya ka naman, kabulong ang ligo na ng pagkatrabaho. Daon sa pagtrabaho, pumatay materialis. Pumalag isa. So, bato pa sa nato ang kabulong sa Diyos. Amen? Yun na ang kayutan. So, sa kinabuhi, yun ang pulong sa Ginoo, ang compassion to the ministry. Then, letter B, the compassion to the souls of men. Dapat na atay kahangawa sa kalag sa mga tao. Kaya kung wala pa ta sultihin po, kung wala nahangawa sa itong pagsulti sa pulong sa Ginoo, wala karon. Wala. Salamat kay na somebody na nakasulti sa atoa. Salamat kay na yung mga somebody nga nagpadayon, bisang nagsupak-supak patatok muna. Na yung mga panahon nga, budilita, na yung mga panahon nga, musuki pa kita sa explanation, no? Pag-debate pa ta. Pero salamat kay na compassion na nagpadayon ng unang naata karon. Kung nahinugduman na ito kung ayaw ma-exalt to build a harmonious church, we need this compassion. Compassion, no? The compassion to the ministry, compassion to the souls of men, and compassion to any situations in legal capacity. Dapat na anak, no? Kahangawa ka ng buhaton na ito na para sa kahimayaan sa Diyos. Dili kung muhimo ta, kaya nahangawa ta bisag supak sa kabubuton sa Diyos. Ayaw! Buhaton na ta para sa kahimayaan sa Diyos. Parang sa kinabuhi maigsoon, hinugduman na ito, mubo ang gitmi kayo. Pero mas maayon na sa kamubo, tapos lang kapag kayo. Isa wala tayong pulos. Diba? Mubo pa o pagpulos pag kasayang. Pero bisang mubo, pero napuslan, ay mapuslan, dalit pa ito kayo na. Nako, ito kung kumain na luwas pa eh. Ito ako baptisin ito ng relate, ito kinasakit man ko. Nahingabot pa ako baptisin sa kabulan. Ako mo, magpapaptize mo ako pagkalunes. Nasakit man ko, kurog-kurog, may kayo, layo mo lawas. Hantod, ipatambalan ko, nagabalik ko, wala. Parang ako paminal ko, bahala ko matay ko, magpapaptize yun ko. Pero wala na, yung laban na isang kabulan, kaya 19 naman. Pagkabot sa 19, go out. Sir, bahala ko matay ko, magpapaptize yun ko. O grasya sige, ito karoon, buhay man ko. Pag-ulit ako, basig. Basag,
Tani bukod, tabago na po tingali ko dito, bahala na, basta kayo nakasunod ko sa mapuputol sa Diyos. Nahimo, karon kasi sa Ginoo, buhay pa magyapon ito lupa. Kung naatay kahangawa, maigsoon, na makapahimuot sa Diyos, maigsoon ka siguro kito, nga di ka pasagdan sa Diyos. Di ka pasagdan. So, atong buhaton na para sa himayaan sa Diyos. No? To any situations in legal capacity. Then number three, to build our harmonious church. Not only the concern, not only the compassion, but also number three is the word charity. Letter C ni tanan, no? Charity, that means love. Another word sa pulong charity is gugma, no? Love. So kung atong sabton maigsoon, sama sa Corinthians, kung wala daw tayo gugma, bisa kung saan ang trabaho, ang imong ginahimo niya, wala kay gugma, wala kay wala daw sama daw ka sa piyang-piyang, daw sama daw ka sa mga talunggon, nga walay pulos. Kay dili nimo mo ma-recognize kung unsa na siya nga klase, kung unsay purpose ana niya. Kung atong sabton maigsoon ang charity, no, that is love, that is a kindly and lenient attitude toward people. Wala siya ang charity, no? Ang gugma. Patingalan ka, nabisang binuangan pa nimo siya, naagihapon, mamutarong gihapon siya sa imuha. Muna ang Diyos. Kapilata na sa iyo, kapilata na siya isupak, pero nagpadayon gihapon gihatiman na sa Diyos. Tungod na sa charity by so. Ang gugma, yun ang puno sa Ginoo, kanang gugma nga para sa uban, the love for others, especially to the household of faith. Kung saan ang household of faith, mga kaigsuunan diya sa pagtuo. Wala nag-matter kung professional man siya o dili, no? Dako man siya grado o wala, kwartahan man ni o dili. Ang pinaka-importante, anak na sa Diyos, dapat na kay gugma, no? Because that is the household of faith. Na gugma, gikinanglan. That is the people, no? The people of God. Kabalo ka, magigugma. Kabalo ka, maghuna-huna para sa iyang kayuhan. Dili lang para sa iyong kayuhan, kundi para sa kayuhan sa iyong isip ka, Kristoano. So, that is the love for others. And then, love for the Lord. Siyempre, gusto din mo harmonious ang church, dapat naagin ang presensya sa Diyos na makalipay. No? Nagmalipay yun. Kaya nga naman, dili tamahin mo harmonious na church kung wala Diyos na nalipay sa lupa. Dili yun. Bisa kung saan pa na. Ay mga churches, ako nagtuan dito, yung sila, dako kayo lang simbahan. Dako silang faculties. Pero ang mga tao nang giaway, nag-anaman lang silang talikod sa bulaton. Sa panahon ng mag-giaway, ang mga tao, ang matalikdan niya mo ang bulaton. Tablar na siya, himbiya ka sa Diyos. Parang parehawa pa naman ng Peter. Ngayon na pulong sa Ginoo, ang multitude daw, go away. Yung pulong sa Ginoo, ang nabilin, pipila lang. No? Tinatawag itong 12, apel pa si Judas ato. Ngayon si Jesus Christ, saan, maghawak po mo? Malakaw po mo sa inyo, pero ito si Peter, asa may mga tulog na naaman sa imong kinabuhi tayo? Ano ba? Kung umiya ka sa bulaton, kaya nasuko ka sa inyo si Kayon, may sumtab na lang ang italin na limong kabubutod sa Diyos. Pero hindi na harmonious yun. Kaya kung harmonious na, huwag tinabangay tamo sa busa. Kaya na ang gugma, na usa sa component sa harmonious na church, na itaw sa charity. The charity for others, then love for the Lord, then love for the words of God. Naagid yun ang gugma sa pulong sa Diyos. Muna naagid kay tinguha ang maminaw, kay nahigugma magkaspulong sa Diyos. Kaya kung di ka mahigugma, samot ninyo ay bahala mo. Ano ba? Pero kung nahigugma ka sa pulong sa Diyos, ibig sabihin sa akin, nagtindog din nagwali, maminaw di ka kung nahigugma ka sa pulong sa Diyos. Inaani na may soon, no? Love for the works of the Lord, not only for the words of God, but also for the works of God. Trabahoon sa Ginoo. So, that is soul winning, na campus ministry, na soul winning, na gitawag nito, Bible studies, ano siya, mga ministries. That's the works of the Lord. We need to love them. Amen? Dapat magkabalo na pagigugmaan nila sa bulaton sa Diyos. Then, love for the souls of men. Kinahalan, kabalo na pagigugma sa kalag sa tao. Pastor, mga palahugog mo na sila. Pastor, pa sila. Maigsoon, kung wala yung tanaw, hindi ko may gugma. Pero kung imong tanaw mo kung naon sa
naluwas ka? Huwag ba na sa Diyos mo yan? Dapat i-reflect na ito. Higigog mo ito sa Diyos. Higog mo ang sabi na ito sila. Dadalas na ako. Sige lang. Sulti lang. Sa bagay, hindi man kita yung maluwas. Ato trabaho pag sulti naman yun. Amen? Pag sulti lang. Kapag pinahigog mo ito sa kalag sa tao. Then, love for the church of God. Dapat kabalutang higugma, no? Sa bulaton sa Diyos. Nahinumduman ang pag-ayo maigsoon nga ang church ibutang sa Ginoo as headquarter. Dili ta magtigom, dito ibutang sa Ginoo as identified mga Christian works. So mo rin siya kaintang. Then, love for the workers of God. Nahigog mo ta sa bulaton sa Diyos, nahigog mo ta sa simbahan sa Diyos, dapat mahigog mo punta sa mga katauhan sa Diyos. No? Katong nag-labor ka ng mga workers diya sa Ginoo. Sama sa pastor, missionary, staffs, workers, Bible students. Kini mga Bible students, ang ilang tinguhaan na maigsoon, mo paluyo lang sa pastor. No? Dili man tayo Bible student nga, mahimo silang pastor na tuwa sila sa field. Naiuban mga pastors, naiuban ng mga Bible students, nahuman sila, kaya tawagon sila sa Ginoo, pagpaluyo sila ang pastor. Na naman, aron pag-build sa dako pa kayong mga trabaho. No? Wala siya. So, dapat yung paghigog mo, anak. Amen? Kung nahigog mo ito, respetuhan na ito. Respetuhan. Oh. So kung atong sabton na igsoon, we have this love for the workers of God. No? Hinumduman na ito pag-ay ng mga butanga, kay gibutang na sa Ginoo para pag-ligon sa iglesia, para sa pagpadayon sa bulaton sa iglesia, hantod sa tibuok kalibutan. Amen? Then in conclusion, tapos na ka, kay conclusion na ko na eh. In conclusion, kung na kay concern, na kay compassion, na kay charity, magkinahanglan ta maigsoon o courage to be active. Na dapat natay kainiton o kadasigon na mahimot ang aktibo aning mga butanga. Kay kinahanglan active ka. Kaya pulong active maigsoon, that means action. That is activity. Kaya pagka-aktibo, no, sa atong pagkapulong. Activeness in doing good. Dapat aktibo ta sa pagbuhat o maayo. Dili kong aktibo ta sa kabuwang. Amen? Sabi ito makita bitaw, muna sa mo kampol, no? Kung ang atong kamatisan, ang kamatis ni mo, nakay isa ka basket ng kamatis na inon takibali 35 kilos worth na siya. Pagkatapos, nakay isa ka buok, nagsugod o kalata, gamay lang. Kung imong isagon ng daot dito sa 35 kilos na kamatis, tanawa na pagkasunod ugma, di ba naanay uban anak na natakla niya. Dili ta maulian, ang kato maaksin ng kalata, dili to maulian, musamot pa to kalata. So sa may imong buhaton, kaya aron dili tumatak ng tukuban, i-isolate nimo, ipalahi nimo. In other words, ikaw nga tarong, pag matong nga di po kamapil, di ka matagdan anak, palahi. Now, wala kita isolation, mo palahi ka. Nakita nimo dili maayo, ay magkuy-kuy anak kay makadaot na sa imo. Ano ba? Wala yung pastor, careful siya. Kaya alam ko siya, alik ko basig ba kuan niya, matakdan niya. Bantayan nato pag ayaw maigsoon. Do not underestimate the power of influence. Amen? Do not underestimate the power of influence. So, kinahanglan active ta in doing good. Then, secondly, activeness in thinking for prosperity. Pag-una-una ta kung saan pagpalambo ni, dili ko magpabukat tinoon ta. Amen? Aron nga ba yung harmonious ang church, tabang. Pag-una-una kung saan paglambo ni. Kulipay na ako, salamat pa. Apit sa ko, Brad, kung may tanan di mga apit sa ako, may reklamo, kahuna-huna sa sila, sige, sige, paano sige, namin na, sige ko. Magsama sa amahan ba nga, pag-actimal yapon sa mga anak, o sige, kaya niyo na, sige, ikaw na hungit, kaya naman ninyo, ikaw na hungit. Parang yun na sa ministry. Magkano mo siya, magkaya na, kaya ni ka hungit, pwede na ikaw magdungag, sige, nasunod, ito na magdungag. Ikaw na magpilis. Kaya niyo mo. Di pa natin ngayon, kaya nung masugo naman na. Pero ito sa ni mo na.
Pero sa dihang makakato na sila, no? Kunya, kanang mga tawhana, maliko na sila, kabalo na sila maguna kung saan nila, magulang po pag-examot. Muna yung pasabot diri Mason. We need this courage to be active, no? The activeness and thinking for prosperity. Not only for your personal prosperity, but para sa katibukan sa Kristo. May isa lang kasiguro ko, na kung muna ang imong hunahuna sa kasikasin nimo, natinguha ka para mulambo ang bulaton sa Dios, kasiguro yun, di ka pasagdan sa Ginoo. Di ka pasagdan sa Ginoo. Kaya nga naman, siya kitang gisataran. Kunya kining anak kinuon na nagtaro, aron mulambo ang bulaton sa iyong amahan, ari panalangin yun niya pagkayo na. At kuya na, bantayan na nato na sa ating prayer, Lord, i-bless sila, kauban ang humility. I-appear yun ang humility, kaya basi kabugiro na kaon niya, gana, basi po alam mo ka, tanaw itong hawa, tanaw itong makayo ba nila, ay, bisag kung hawa ka, magpabili ng Ginoo anak, kayo ng bulaton, mo replace siya, o mo gamit para instead ikaw, mo gamit siya. Ibig kay, mus damon pa gamiton pa kasino, damon pa ng buhol pa kanya, di na hilaw ka na yung palambuhol, kaya naman, muhawa naman ka. Kalabalo na hilaw mo siya. Ayaw, i-bless na si Ginoo aron magamit pagitag sa mo sa Ginoo. But be sure, sa panahon ni i-bless na ta, hangin mo sa Ginoo, mangta, pabilin kitang hambol. Na? Mo panubsalon, yapon ka, bisag, hindi na kayo dato, nakakayo, ay mo kalimot ka, ang katong ka, wala may pareha sa tuwa dire. Pero gi-bless ba ito sa Ginoo kung siya faithfulness. Pagsoko na sa pastor, wala. Niabot na sa punto na hinoon nga, naginuka siya. Di ba ka, moto'y dato, moto'y milyonaryo nga ako na baluhan nga, ang yan higdaanan dahon sa saging. Kaya nga naman, mupilit man ang panagton. Waka to siya sa bedsheets niya. Ito siya sa sleep right niya. Namatay siya, may nabilin, di ko maliyan. May patong, kakatokan sila, kinamay ba, may kopo nila. Ayaw, isang ang kinabuhi nga against us na pumuton sa Diyos. No? Dili na kawakaan mo o tinuod nga kalipay. O, kaya bisag luwas ka, pag musukol ka sa kabubuton sa Diyos, di ka magmalipay. Di ka magmalipay. Kung nagkikinahanglan na to ang activeness in thinking for prosperity. No? And an activeness in giving generously and cheerfully. Dapat active gyapon ta, no? Dasig ta aktibo gyapon ta paghimo sa paghatag generously. So generously, kanang madagayawon, no? Unya kanang itawag cheerfully. Muhatag ka kung sa man kadako, unsa man kagamay, dapat ibutan nimo sa insaktong procedure nga gawas nga willing na ka malipayon pagod. Story ka siya na, sige. Kaya naman, gamiton gina sa insakto nga purpose, dili na sa tipas. Kaya naman, ang Ginoo ng tanaw anak. Kaya inyong pastor, gitawag ni siya under shepherd. Huwag pasabot na ako'y nag-monitor anak niya. Na kung imong piyalan ang pastor, malipay ang Diyos, pasag din na ng pastor pag-maneuver para sa papalag ko sa bulaton. Kaya para mo sa bulaton sa Ginoo. Kaya kung hiskot na tagkwarta, may soul, kung magkwarta naman ang ganin ko, hantod ba yan akar gusto na kung lupan ko dito, ang ilang iapas to, ang yes na ba yan ako, just say yes. And we're going to prepare or to process everything for you and your family. Ay po, hindi kayo ka. Pero wala man taan yung maison, kung magwali ko din kung makapil ang financial gana, para na sa bulaton, para sa kalambuan sa bulaton. Kaya kung para na sa piso na rin hawa, na ako, 2010 pa lang, 16 years na nakaroon. Tsako na may napundarutan ako, pero dili mo mo, itawag mo tas ginawa ng mga trabaho. Atong ipadayon. So aron malaghan ng mga katawan, iwalay gid ako ni siya. Kung samtang mabuhaton na to siya, ako ko yung ganaya, itagtanan para sa kalambuan. Wala, mo build kita Harmonious Church.